Nakarma na ang naninira kay Duterte, Quadcom wala ng witness, nakulong na. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Isa-isa ng kinakarma ang mga naninira sa mga Duterte. Ano? Ang mga kukunin pa naman sanang witness at resource person ng Quadcom na sina Mark Ruben Taguba at Kenneth Dong ay nahatulang guilty sa pagpupuslit ng pinagbabawal na gamot noong 2017. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Teka nga ulitin natin. Ng Quadcom na sina Mark Ruben Taguba. Ano? Mansa ng witness at resource person ng Quadcom na sina Mark Ruben Taguba at Kenneth Dong ay nahatulang guilty sa pagpupuslit ng pinagbabawal na gamot noong 2017. Ang bagsik naman ng mga kinukuha niyong witness. Nagpupuslit ng pinagbabawal na gamot. Lakas, no? Takin mo yan mga witness nyo. Ay, Diyos ko naman. Kung yan mga sabwat sa mga ganong bagay, naku, kukunin mong witness tapos i-witness mo kay Tatay Digong. Kung isa sa mga nasagasaan ni Tatay Digong yan, malamang ko ituro sa Tatay Digong yan. Talagang wala nang pasubali talaga yun. Ituturo talaga nila yan. Ganun lang yan eh. Wala ba kayong witness na medyo labas sa mga ganyan? Saan naman kayo pumupulot ng witness? Witness sa kulungan. Kukuha ng witness sa kulungan, iharap dun. Ito, witness namin to. Drug lord, kukunin ding witness. Nahulihan ng bisyo, nahulihan ng bawal na gamot. Witness. Ganyan na ba? Sila na ba yung biktima ngayon? Hindi na sila yung nakakabiktima, no? Sila na yung biktima ngayon. Hatulan ng habang buhay na pagkakakulong itong si Mark Taguba, habang itong si Kenneth Dong ay inaanak sa kasal at campaign funder ni Rizon Tivero. Ay! Yeah. Grabe ang mga pagkakasanga-sanga, kaya naman naharap sa kahihiyan ngayon ang Quadcom. Ang pagkakahatol na guilty ng dalawa pa naman sanang magiging witness at resource person sana ng Quadcom ay tila nga daw malaking kabawasan ng kredibilidad ng Quadcom ngayon. Ang lakas naman ng witness nyo. Sinasabi ko sa inyo, ulitin ko, kumuha naman kayo ng matinutinong witness. Paano namin paniniwalaan yan? Kaya nga kayo nag-iimbestiga, kaya nyo nga ginaganyan yung mga Duterte para masira sa mga tao. Para mapakita sa mga tao na talagang masama ang ginagawa nila. Tapos ganyan, kukunin yung witness ang magdidiin sa mga Duterte, yung may mga kasong yan, tungkol sa droga. Paano namin kayo paniniwalaan? 'Di ba? Paniniwalaan ba namin yung mga yan? Mas gusto ko nang paniwalaan si Tatay Digong. 'Di ba? Kaysa paniwalaan ko yung mga sasabihin niyang mga yan. May kasabihan tayo kung galit ang isang tao, 'di ba? Kung galit ang isang tao doon sa isang tao, sigurado lahat ibibintang niya na ron. Ganun yan eh. Parang hindi kayo nanonood ng pelikula eh. 'Di ba? Yung mga Mara Clara, Esperanza, 'di ba? Pag mga galit sa kanila, siya yung bumasag niyan. Kahit hindi yung si Mara ang bumabasa. Si Clara pala yung bumasag niyan. Siya ang sumira niyan, hindi po ako, mami. Oh, 'di ba pagbibintangan si Mara, kawawa na naman. Oh, 'di ba si Clara pinagtatanggol. Ganun eh. Kasi galit kay kay Mara eh. Ano, kay Mara o Clara na, no? Si Dan Fernandez nandun eh. 'Di ba? Naman, alam ni Dan Fernandez yan. Oh. Tingin nyo ba papaniwalaan namin yan? Ang labo. Malabo pa sa tubig kanal, mga sir. Kaya nga sila nagkansela ng magiging hearing ng dating Pangulong Duterte. Kaya mapapansin nyo sa kanilang kalendaryo, ang schedule nila ay hanggang November 20 na lamang. Marahil ay wala silang makuhang matinong magiging witness.
dahil nga dalagay na sila sa alanganin. Ayon pa kay Attorney Nick, life imprisonment kina Taguba at iba pa. O ayan, at hinatulan na ng korte sina Mark Ruben Taguba na kriminal sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 aka Comprehensive Dangerous Drugs Act at pinatawan din ng parusang Mantakin nyo, Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tapos i-witness nyo kay Tatay Digong. life imprisonment at kalahating milyong multa. Para sa kaalaman ng mga maligno, isa siya sa mga testigo ng Huwadcom na ginagamit para raw magsiwalat ng kung anik-anik laban kay Pangulong Duterte. Ano yung isisiwalat niyan? Ulitin ko, maniniwala ba kami dyan? Kapani-paniwala ba yan? Sarili niya nga, kita mo, kriminal sa kasong paglabag sa Rep Act No. 9165 aka Comprehensive Dangerous Drugs Act at pinatawan din ng parusang life imprisonment at kalahating milyong multa. Galing ng witness. Ang lilinis at walang kabahid-bahid ang kanilang mga kinukuha. Ayon naman kay Jason Za, guilty. Saksi o resource persons ng Quadcom, DRUG smuggler pala. Kenneth Dong, inaanak sa kasal at campaign funder ni Rizon Tivero. Kasama, hinatulan ng Regional Trial Court of Manila Branch 46 si Customs Fixer Mark Ruben Taguba at dalawang iba pang kaugnay sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot noong 2017. Kita nyo, ang gaganda ng mga witness nyo. Ano ba yan? Ano mga kasunduan yan? Parang witness ka, makalaya. Si Taguba ay ginawa pang saksi o resource person ng Quadcom upang siraan si dating Pangulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, Attorney Man Scarpio, husband of Vice President Sara Duterte. Kaya nga matapos. Kaya wag nyo kaming sisihin kung bakit hindi kami naniniwala sa inyo. At lalong-lalo na sa mga witness na inilalabas nyo laban sa mga Duterte. Hindi namin paniniwalaan yang ganyan. Kung gusto nyong maniwala kami sa inyo, lumaglabas kayo ng matibay na ebidensya, yung matinong ebidensya na makakapagturo talaga na mayroong ginagawang hindi maganda ang mga Duterte. Pero kung ganyan klase lang ang ipipresenta nyong mga witness, ay suntok sa buwan. Huwag nyo nang asahan na ang simpatsya namin ay mapupunta sa inyo at mawawala sa mga Duterte. Kaya ako patuloy kong pinaglalaban ng mga Duterte dito dahil nakikita ko kung ano ang ginawa ng mga Duterte dito sa bansa natin. 'Di ba? Malaki ang naitulong nila sa katahimikan, no, sa disiplina, sa pagbabago. Naramdaman natin ang pagbabago ng mga panahon na 'yon. Na mahatulan ang dalawa sanang maging witness ng Quadcom, agad-agad dagkan sila ng hearing ang Quadcom para kay dating Pangulong Duterte. Ano na, Quadcom? Nasaan ang inyong alas? Wow, unbelievable! Ayun! Diba? Si Mr. Retoker. Kamusta naman yung Duran Duran concert? Duran. Ay, diba? Buti pa si Duran na lang, pa-concert na lang, no? Relaxing. Si VP Sara, no? Yung mga pag-alis ni VP Sara pagpunta sa ibang bansa, no? Family gathering, no? Sa pamilya niya, di ba? May mga importante siya nilalakad. Ibinabatikos nila, no? Pero yan, yung mga pa-concert lang, no? Okay lang yan. Concert lang naman. Sana, Puti na lang talaga natauhan na sila eh. Kasi yung administrasyon na to, puro pa concert. Apakabongga, apakagastos. Diba lalo na yung birthday celebration? sobrang pagkagastos, wala na tayong pondo. Wala na tayong ilalabas na calamity panda tayo. Ano ba yun? Emergency, calamity. Napunta na sa talent pin ng mga nakino-concert. Buti pa yun ang mga nagpapalabas sa concert, kumikita eh. Yung taong bayan, umiiyak eh. Ni
PBBM na duran-duran pa. Wow! Dura. Grabe. Buti naman at tinabla ng hiya. Kasi sa totoo lang mga lods, no? So, pinaggagawa nilang paggasta ng pera at kaban ng bayan para lang sa mga party-party at para lang sa, di ba, sa kanilang mga selebrasyon ko, no? Sa totoo lang, nakakahiya yan eh. Laging engrande, Lalo na no? Pag yung mga public servant ay napakabongga kung mag-celebrate, grabe ang gastos, nakakahiya talaga iyan. Kaya buti naman, Mr. President ay natauhan. Baka mamaya sa sariling pera niya yan. O yan na, binibigyan ko pa rin ng katwiran, ha? Mr. Real Talker. Anong gagawin natin sa kanila? Tayo, no? Kasi hindi na nakakatuwa na kayo napakabongga ng buhay nyo. 'Di ba? Nirenovate mo pa ang Malacanang na ala resort, 'di ba? Kayo lang yung kung sa Bisaya pa. Malacanang naging resort, no? Okay, ah. Kayo lang yung nagiging hayahay. 'Di ba? Kayo lang naman ang nagiging okay ang buhay. Oo, yung sinasabi nilang pag-unlad, parang sila lang yung nakakaramdam. Eh. Kasi kung makikita nila yung mga taong nasa baba, nako, wala. Talagang lumulugmok. Ang mahirap ay nagiging mahirap pa lalo. Ang mga mayayaman lalong lumayaman ngayong panahon na to. Diba? Panahon ng mga mayayaman ngayon. Eh. So, ang mga Pilipino, hirap na hirap sa taas ng bilihin. Ah, yes. Hirap na hirap habulin ang mga maliliit na sweldo na walang benepisyo. Samantalang kayo, Mr. President, ang ganda ng buhay nyo. Party dito, party doon. No? Duran-duran pa more. Dapat hindi lang dahil may bagyo ay dapat ganyan kayo. Kailangan simple lang kasi may bagyo. Pakikiisa sa mga Pilipino. Hindi, pag nagkaroon ng bagyo, tapos di ba may mga taong na biktima, doon papuntahin si Duran-Duran. O ito, papuntahin ko si Duran-Duran, magpapa-concert ako dito. Para kahit pa paano yung stress mawala. Pakakantahin ko sa ibabaw ng baha. Baka lumutang. Dapat hindi lang dahil may bagyo, kundi dapat kasi public servant kayo. Dapat kayo, simple lang kayo at hindi nyo ginagastos, ginawaldas, di ba? Ang pera ng taong bayan. Dapat ang pera ng taong bayan ay ginagamit sa tama. Hinuhugot yan kung kinakailangan at hinuhugot yan sa pagpapaunlad ng ating bansa. Di ba? Kaya nga ang mga tao nagpapakahirap magbayad ng buwis. Di ba? Buwan-buwan, inaawa sa sweldo nila. Nag-aambag sila, nag-aambag kaming lahat para sa ating bansa. Para sa ikauunlad nito at makatulong din sa lahat na maaapektuhan ng kalamidad, pandemya, di ba may mahuhugot tayo. Kung ganyan ang nangyayari ngayon, paano na tayo? Paano tayong lahat? Di ba? Kung sakali na wag naman sana mga katunay, may dumating na namang pandemic, wag naman sana, no? Wag pahintulutan knock on wood. Paano tayo? Anong gagawin nyo? Ano sasabihin nyo? Wala na tayong pera. Di ba? Kaya nyo ba yung ginawa ni Tatay Digong na sinagupa niya ng 2 taon yung pandemic? Malamang hindi. Dito pa nga lang sa Bagyo, no? Ilang linggo lang yan. Ilang buwan lang yan. Suko na. Di ba? Kaya nagpapasalamat ako, no? Na si Tatay Digong ang naging presidente nung panahon ng pandemya. Di ba? Hindi man, kasi talagang para sa akin, kahit hindi nagampanan ni Tatay Digong ang pagiging presidente niya kasi hinarang na siya ng pandemya, sa akin nagampanan niya. No? Yung pag-aahon sa atin, yung pagtatawid niya sa atin sa pandemic na yon, ang laki ng nagawa niya. Sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre, natunghayan natin ang video na yon na nagmula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.